A day in my life, here in the countryside of China, Ziyang Sichuan. Hello sa inyo! First day nga dito sa countryside at nagising sa ingay ni Mama. Nagtatalo kasi sila ni Papa pero normal na normal lang yun sa kanila. 9:30 na din kami nagising nito kasi nga nung gabi pagod na pagod kami sa biyahe. Pagising nga namin ito si Mama busy na sa mga gawain sa kusina. Busy sa paglilinis at pagtatadtad nitong mga karne. Maghahanda nga na naman kasi eto nagsama-sama na naman kami. Feeling ko tuloy in advance na yung paghahanda sa Chinese New Year kasi sobrang dami nung niluluto niya. At eto nga tumulong na lang din kami sa mga hihimayin. At eto nga iniihaw ni Mama, ito pala yung smoked meat na gawa niya ngayon. Amoy pa lang ang bango-bango na nito. At sayang talaga kasi hindi natin naabutan yung paggawa neto. At ito nga pala yung sasakyan na nahulog kagabi na hindi nagawa ng paraan para maiyahon. Kaya tumawag na lang sila ng tao makakatanggal ng sasakyan. Mekaniko ba yung tawag dito? I don't know, basta yun na yun. At eto nga din yung mga gawang sausage ni Mama ngayon. Mas gusto ko yung lasang niya ngayon kasi hindi sobrang anghang. Tapos may mga ginawa din siyang sausage na para kay Ichen, yung hindi maanghang. Isa nga sa mga dish na niluto ngayon ni Mama ay itong braised duck na hindi ko lang ma-share sa inyo yung recipe kasi alam nyo naman, di na ako inaantay para mag-video at medyo nakakagulo nga ako dito sa kusina kasi maraming ginagawa. Tapos ako eto, nagvi-video lang. Marami pa nga rin din po nagtatanong sa inyo kung okay lang ba na binivideohan ko sila. Ang kasagutan po ay okay na okay lang sa kanila. Supportive po sila sa ginagawa kong pagba-vlog. Hanggang alas 12 nga, nagkaroon na rin ng clearing at lumabas na si Haring Araw. At nagsidatingan na rin yung mga bisita. Yes, may mga bisita po kami ngayon. Dumating po yung mother and father-in-law ni Sumay. At dumating na nga din sila Sumay kasama itong kanyang cute na anak. Na pagdating nga ay pinagkaguluhan itong mga tito and tita niya. Kasi napaka-cute naman talaga ng batang to. At dito na nga nagsimulang magkagulo dito sa kusina. Hindi na nga din ako makapasok sa dami ng tumutulong kaya hindi na din ako nakigulo dyan sa loob. At dito na nga lang ako tumulong sa pagsiset ng table at paglalagay ng mga pagkain dito sa lamesa. At eto na nga lahat yung hinanda ni Mama. Sobrang dami na naman. Akala mo tuloy Chinese New Year na, pero yung Chinese New Year po ay sa January 29 pa. Napa-advance lang yung paghahanda ngayon kasi nga dumating kami dito sa bahay. At darating din po yung bunsong anak ni Mama. Yung bunsong anak na pinagkaguluhan nyo last year. Kaso, hindi siya dumating ngayong araw. Bandang 2 PM naman, eto chumichika-chika lang kami while kumakain ng mani. Tapos itong asawa ko nagayak na mag-fishing daw siya. Kaso, yung e-bike niya ay wala pa dito. Makikihiram nga sana siya ng motor kaso hindi niya to kayang paandarin. Natatawa nga ako dyan kasi sabi ko malaki yung motor para sa kanya, wag nang ipilit ka ako. Nag-give up naman siya at naglakad na lang papuntang ilog. Bandang 5 PM naman, may mga bisitang dumating sila Mama pero hindi ko sila kilala. So smile-smile na lang din ako dyan at tumulong na lang din ako na maghain ng pagkain para sa hapunan. At eto talaga yung pinaka na-miss ko dito sa countryside, yung mga ganitong salo-salo. Pero hindi lang naman yung ganitong salo-salo yung na-miss ko, kundi yung countryside life talaga. Kasi sa totoo lang kung papipiliin ako kung countryside or city ba, I'll choose countryside life. Mas tahimik yung buhay dito at masagana sa pagkain. At maraming free food basta masipag ka magtanim. Ito nga si Mama nagbibigay na lang ng mga pagkain niya dito sa bahay. Gulay, noodles at iba pa. Countryside life is the best. Pero wala tayong choice kundi magstay sa city. So ayun lang. Thank you for watching and follow for more!